Sa pagtugis sa may-ari na SUV na may peke umanong protocol plate na pang-senador, sabi ng LTO kaunti lang ang rehistradong sasakyan na kaparehong uri nito. Ating saksihan. Natitikita na matras na. Iilan lang ang nakarehistrong sasakyan sa Land Transportation Office o LTO na kapareho ng modelo ng SUV na ito na nasitang pumasok sa northbound lane ng EDSA Carousel sa Makati habang gumagamit ng protocol plate number 7 na siyang ibinibigay sa mga senador. Sinabi yan ng Executive Director ng LTO sa panayam ng unang balita kaninang umaga. Ilan lang ho ba nagmamay-ari sa Pilipinas niyan? Initial po natin ay wala pa nga pong 30 but we're still looking. Pero hindi pa tukoy ng LTO kung sino ang may-ari ng SUV, lalo pat nakumpirma nilang peke ang plaka nito. Wala ring malino na conduction sticker. Wala tayong makita man lang na unique identification ng sasakyan. But dun sa video, Igan, may nakita po tayo na orange na nasa windshield po nung driver side. We're coordinating with other agencies para baka may video po sila na-enhance, makita, may video po sila na mas malinaw, makita po natin agad ang conduction sticker. Ang paggamit ng mga protocol plate nagsimula sa inilabas na Executive Order 287 ni dating Pangulong Carlos P. Garcia noong 1958. Number 1 ang itinalaga para sa opisyal na sasakyan ng Pangulo ng Bansa. Hanggang 250 ang mga ibinibigay na plaka, kabilang ang para sa mga gobernador at alkalde at iba pang lokal na opisyal. Sa pagdaan ng mga taon, nabawasan ang mga maaring gumamit ng protocol plate. Ngayon hanggang number 14 na lang ang ini-issue base sa Executive Order number 56 ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi.